Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin. Pati matatali kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ika'y nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon,
inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kitang tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong ligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, sinaklot ng alon lang kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko, ang aking kahirapan humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig, umabot sa kanya ang aking paghibik. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Magsitay na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturot, umaakay, sa nagnanais makantan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan,
Sinabi ko, mga Diyos kayo, mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangkana naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook ng noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagbabalik muli sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. At nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa Biyernes na ito, muling pinagtitipon at pinagkakaisa tayo ni Jesus Nazareno sa kanyang dambana. At ito rin ang huling Biyernes bago ang mga mahal na araw. Sa susunod na Biyernes, Biyernes Santo, ipapamalas at ipapakita sa atin ng Diyos ang pinakamataas na antas ng pagmamahal. Walang iba kundi ang pag-aalay ng sarili sa krus, ang paglimot sa sarili at ialay ang buong buhay para sa ikabubuhay ng nakararami. At kung nakinig kayong ng maigi sa mga pagbasa nitong nagdaang linggo, narinig natin ang dahilan bakit ipapapako sa krus si Jesus. Ilang beses nating narinig, maraming gustong bumato kay Jesus. Maraming gustong pumatay kay Jesus. Pero ilang beses din nating narinig, hindi ito nakapangyari dahil hindi pa oras at panahon ni Jesus. Dahil hindi mamamatay si Jesus sa pagpukol lang ng bato. Pero mamamatay si Jesus dahil iaalay ni Jesus ang kanyang sarili. Siya mismo ang alay at tagapag-alay. He is the victim and the offerer. Sa krus, ipapakita ni Jesus ang katarungan ng Diyos. Ang katarungan na hindi naghihimagsik. Ang katarungan na hindi naghihiganti. Ang katarungan na nagmamahal. Dahil yon ang katarungan lagi ng Diyos. Awa, habag, at pagmamahal. Sa unang pagbasa, narinig natin,
kay Propeta Jeremias. Sabi ni Jeremias, Panginoon, makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso at isip. Makatarungan, kumilos ang Diyos. Minsan, napapatanong tayo, patas bang tumingin ang Diyos? Patas bang magmahal ang Diyos? Bakit siya ganyan? Bakit ako ganito na lang? Bakit kung sino pa ang gumagawa ng masama, sila pa ang makapangyarihan, sila pa ang nasa posisyon? Bakit kaming nagpapakabuti, nagsusumikap magpakatino, narito pa rin kami, nasa kadustaan pa rin kami, mahirap pa rin kami, dukha pa rin kami? Makatarungan at patas bang magmahal ng Diyos? Yan ang tanong ng taong tumitingin lang sa sarili niya at hindi niya nakikita ang dahilan at saysay sa likod kung bakit niya pinagdadaanan ang mga bagay na ito. Pero si Jeremias na mismo ang nagsabi, makatarungan lagi kung sumubok ang Diyos sa tao. Ibig sabihin, may dahilan bakit ikaw ang dumadaan sa pagsubok na iyan. May plano ang Diyos, bakit sa dinami-dami ng tao, ikaw pa ang nakararanas ng pinagdadaanan mo. Marahil malabo pa sa ngayon, pero darating ang panahon, ipapakita at ipapamalas sa iyo ng Diyos ang dahilan bakit kailangan mong humarap at pagdaanan ang pagsubok na iyan. Sa totoo lang, ako mismo, natunghayan ko yaan. Maraming pagkakataon noon sa seminaryo, gusto ko na lang din lumabas. Maraming pagkakataon noon, tila tahimik ang Diyos sa mga panalangin ko. Maraming pagkakataon din noon, tinatanong ko ang Diyos, nakikinig ka ba o natutulog lang? Pero sa dulo ng paghuhubog sa seminaryo at nang maging pari ako, napagtanto ko bakit ko kailangang dumaan sa pagsubok. Dahil meron palang mahigit na plano ang Diyos para sa akin. Sabi ng isang paring tagahubog, it is good that you are struggling. Mabuti daw na tayo ay nahihirapan. Bakit? Dahil ang kahirapan, malinaw na tanda na kaya pa nating lumago. May espasyo pa sa buhay natin na pwede pang pagyabungin at palaguin. Minsan, may mga taong sarado na ang tenga, sarado na ang isip. Lagi na lang bukang bibig, alam ko na yan. Huwag mo akong diktahan. Matanda na ako. Buhay ko ito. Huwag kang makialam. Pakialaman mo ang sarili mong buhay. Pero alam nyo, minsan, yung mga taong nagsasabi ng mga yan, sila pa yung mga taong merong matinding pinagdadaanan. Dahil ayaw na nilang makinig, ayaw na nilang pakinggan ang kapwa, ayaw na rin nilang pakinggan
ang tinig ng Diyos. Sarado ang puso at isip. Pero hindi tulad ni Jesus Nazareno. Sa krus, nagpakabayubay. Sa krus, iniangat ang kanyang mga kamay. Tanda ng kanyang pagsuko. Tanda ng kanyang pakikinig. Tanda ng kanyang pag-unawa sa kalooban ng Diyos. Kaya nga siguro ipinako si Jesus sa krus ng nakadipa at nakabayubay para turuan din tayo. Pwede namang nakaganyan na lang. Pwede namang nakaganoon. Pwede namang nakadapa na lang. Pero bakit nakadipa? Bakit nakabayubay? Dahil siguro nais ituro sa atin ni Jesus Nazareno. Ito ang paraan ng pagmamahal. Ito ang paraan ng paghahayag ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pagtalikod sa sarili at ang pagyakap anuman ang maging kalooban ng Diyos. Ang isuko ang sarili at pagkatiwalaan kung anuman ang maging plano ng Diyos. At totoo nga ang nangyari, hindi sa paghihirap at kamatayan nagwawakas ang lahat. Bagkus, pagkatapos ng krus, merong muling pagkabuhay. Mga minamahal kong kapatid, yan din sana ang panghawakan natin lagi. Kung si Jesus Nazareno natutong mag-alay ng sarili, ibayubay ang sarili, dumipa sa krus, isinuko ang sarili, matutunan din sana nating isuko ang sarili sa kalooban ng Diyos. Dahil walang napapahamak sa mga taong marunong sumunod. Hindi natatapos lahat sa pagdurusa at kamatayan. Meron laging muling pagkabuhay. Meron laging pag-asa sa dulo ng kadustahan. Papasok na tayo sa mga mahal na araw. Damayan at samahan natin nawa si Jesus Nazareno sa kanyang pagbubuhat ng krus. Nawa sa pagbubuhat niya ng krus, matutunan din nating buhatin ang kanya-kanyang krus. Dahil ang krus na yaan ang magdadala sa atin at magtatawid patungo sa muling pagkabuhay. Patungo sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Hesukristo. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan, sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo ng walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo. Ama ng patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus, tulad ng lebadura, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama ng patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano, naway hangarin
ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay, naway hindi makasira ng ating loob, bagkos makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ng patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ang sakramento ng kumpisal, naway mapukaw ang kalooban at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Lobin mong kami ay maging malakas na makatupad sa iyong kalooban at magpatotoo sa aming pananampalataya sa iyo habang buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Sumasamo kami sa iyo, marapat iniharing alay. Panginoon, tanggapin mo ito alak at tinapay. Sa iyo poon aming handog, buong puso't pag-iisip, inayo mo sa panganib, at kupkupin sa pag-ibig. Buhay namin nagalaan, sundin ang iyong kalooban. Lugod naming paglingkuran, layunin ng kaharian. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong dambanay aming maganap, upang sa paglahok naming lagi rito, kami ay maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa pagpapakasakit ng gilo mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay, sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilid po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri
sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami at Diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubagad sa bibig bago umalis sa harapan ng paryo lay minister. Sumunod po tayo. Pag-ibig ay pag-ibig ay na di nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pag-ibig ay walang pasubalit, naibigay ko ng lahat. Magaan akong tumatakbo, salat man ako sa lahat, salat man ako sa lahat. Ang pangin kong iyaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalayag, na hantong ay payapat may galang, sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa, at siyang tanging tumatanglaw. Bituin sa agip at lupay, iwas sa paglalakbay, sandigan lakas at tibay. Laging awit ang sagisag, ang mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay maging bihag sa tawag ng pagmamahal ng Diyos. Papawiin niyang lahat ang panimdim, sa gunita dahas ay limutin. Sisidlang putik man ako, kayamanan ka ng puso ko, gantimpala ko'y ikaw, pag-asang natatanaw. Ang pumanaw sa sarili ay mabuhay sa pag-ibig.
Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatantya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubali, na ibigay ko ng lahat. Magaan akong tumatakbo, salat man ako sa lahat, salat man ako sa lahat. Ang tanging kong ihapan ay mabuhay sa pag-ibig. Ang humanaw sa sarili ay mabuhay sa pag-ibig. Wag mabalisa, wag mabahala, lahat lumalaho, Diyos di nawawala, nakukuha sa tiyaga, lahat makakamtan, ang may hawak sa Diyos, siyang di kinukulang. Ito'y sapat na, Diyos lamang. Ito'y sapat na, Diyos lamang. Huwag mabalisa, huwag mabahala, lahat lumalaho, Diyos di nawawala, nakukuha sa tiyaga, lahat makakamtan, ang may hawak sa Diyos, siyang di kinukulang. Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila ka at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbabahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at magatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong.
Ipinapaubayan namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan nagahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago ho ang huling pagbabasbas, paalaala lang, ang mga palaspas ay babasbasan pa ho sa linggo. Linggo ng palaspas, hudyat ng pagsisimula ng mga mahal na araw. So sana ang palaspas gagamitin sa linggo, babasbasan sa linggo. Malinaw po iyon, ha? So dapat, kung ang palaspas babasbasan sa linggo, magsisimba rin ang taong magpapabasbas. Hindi palaspas ang magsisimba, kundi ang taong magpapabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain at pag-ingatan kayo lagi ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.